Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa PTV, ako po si Sheila Salaysay. Ang balitang pambansa. Ngayong gabi sa balitang pambansa. Executive order na nagre-reorganize sa National Security Council inilabas ng Malacanang. Health Department may paglilinaw sa umunoy kumakalat na international health concern post sa social media. Bilang ng mga dayuhang foreign workers sa Pogo, nananatili sa higit kumulang 11,000 ayon sa OSG, DILG at NBI. Paghahanda sa pahalik at sa traslasyon, puspusa na. 7,000 pisong medical allowance para sa mga kawani ng gobyerno, aprobado na ng Department of Budget and Management. Una sa ating mga balita, nagpatupad ng reorganisasyon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa National Security Council. Tinanggal na bilang miyembro ng konseho ang Vice-Presidente at ang mga dating Pangulo ng bansa. Sa ilalim ng Executive Order No. 81, binigyan diin na kailangang matatag ang National Security Institution at dapat ay may kakayahan itong tumugon sa mga hamon ng makabagong panahon. Sa isang pahayag, sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na sa kasalukuyan ay hindi maituturing na mahalagang maging miyembro ng NSC ang Vice-Presidente. Gayunman kung kinakailangan, may kapangyarihan naman ang Pangulo ng Bansa na magdagdag ng miyembro o magtalaga ng advisors. Nakasaad naman sa bagong kautusan na natiling chairperson ng NSC ang Pangulo. Kasama rin sa konseho ang Senate President, House Speaker, Senate President Pro Tempore at iba pang miyembro ng Executive at Legislative Branch. Magkakaroon rin ng pagbabago sa komposisyon ng NSC Executive Committee. Nilinaw ng Health Department na hindi galing sa mapagkakatiwalaang source ang kumakalat sa social media ukol sa umano'y international health concern. Ayon sa DOH, wala itong kumpirmasyon mula sa World Health Organization. Binigyan diin ng DOH na ang ahensya ay aktibong kalahok ng international health regulations na nagbibigay ng updates at mga babala tungkol sa mga bagong international health concerns. Aktibong biniberipika ng DOH ang lahat ng impormasyon at pananatilihing naming updated ang publikong Pilipino. Mangyaring huwag magbahagi ng mga kaduda-dudang website o online sources. Huwag tayong magpakalat ng maling impormasyon at kalituhan. Pumalo na sa mahigit 600 ang kabuuang kaso ng mga nasangkot sa aksidente sa kalsada sa bansa. Ang naturang datos ay mula sa buwan ng December 22, 2024 hanggang January 3, 2025, kung saan 7 ang naitalang kabuuang bilang ng nasawi at 4 dito ay nasawi dahil sa aksidente sa motorsiklo. Samantala, nasa 527 na individual ang naaksidente dahil hindi gumamit ng safety gear tulad ng helmet, habang 115 sa mga ito ay nakainom ng alak at 433 naman ay related sa mga motorcycle accidents. Wala pang pagsikip ng daloy ng trapiko sa parehong northbound at southbound lane ng North Luzon Expressway o NLEX. Hindi pa gaano karami ang mga sasakyan sa mga toll gate ng NLEX. Pero ayon sa pamunuan ng NLEX, posibleng ngayong araw hanggang sa Lunes dadagsa ang motorista sa NLEX. Samantala, umabot sa mahigit 2.5 million na mga pasahero ang naitala sa PITX mula December 20, 2024 hanggang January 2, 2025. Ito ang pinakamataas na bilang ng mga pasahero sa panahon ng Pasko at Bagong Taon. Kapapasok lang na balita, idineklara ng Malacanang na special non-working holiday ang January 9 sa buong lungsod ng Maynila. Ito ay batay sa Proclamation No. 766 na pinirmahan Executive Secretary Lucas Bersamin.
Nakasaad din dito na hiniling ng naturang lungsod na gawing special non-working day ang naturang aktibidad upang matiyak na maayos ang prosesyon ng mga deboto. Unti-unti nang dumarami ang mga pasaherong bumabiyahe matapos ang holiday season. Kaya naman, kumustahin natin ang sitwasyon sa kahabaan ng EDSA ngayong gabi. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Noel Talakay live. Noel? Sheila, nandito ako ngayon sa MMDA Metro Base at i-check natin ang kahabaan ng EDSA sa mga oras na ito. At ngayon ay unahin natin dito, Sheila, sa may EDSA Reliance. Itong mga sasakyan na ito ay galing Guadalupe, approaching to Shaw Tunnel at nagkakaroon na nga ng build-up hanggang dito pagdating sa may Ortigas flyover naman, medyo maluwag ang kalsada dito at tuloy-tuloy ang daloy ng trapiko. Pero pagdating naman dito sa may White Plains, dito sa may People Power Monument, moderate to heavy approaching na ito, Sheila, hanggang sa may Santolan at hanggang dito sa pagdating sa may Regalia na moderate to slow din ang daloy ng mga trapiko hanggang pagdating dito sa may Monte. Pagkatapos lang ito, Sheila, sa may Aurora intersection, nagkakaroon na rin ng build-up dahil ito sa mga terminal ng mga provincial buses doon. At pagdating naman dito, Sheila, sa may Centris Road, moderate to slow din ang daloy ng mga sasakyan hanggang dito na sa may SM North EDSA. Sheila, ang maluwag ngayon dito sa may EDSA, ito ay ang Oliveros at ang Balintawak. Itong bound naman mula naman Balintawak hanggang Monumento ay okay pa naman ang daloy ng mga sasakyan dito. Ayon yan dito sa mga tauhan ng MMDA Metro Base. Ang sa ngayon, Sheila, ang medyo magkakaroon talaga ng build-up ng mga sasakyan ay ang itong mula Shaw to Cubao at magkakaroon din ng pagluwag hanggang sa may Quezon Avenue hanggang sa may North EDSA na dito sa may malaking mall sa may North EDSA. So Sheila, yan lang muna ang update ng daloy ng mga sasakyan dito ngayon sa kahabaan ng EDSA northbound. Kaya naman doon sa mga uuwi o lalabas pa lang sa kanilang mga opisina, magbaon ng mahabang pasensya. Sheila? Maraming salamat, Noel Talakay. Naglunsad na ng manhunt operations ang Bureau of Immigration sa libo-libo pang dayuhan na dating manggagawa ng pogo na narito pa sa bansa. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Luisa Erispe ng PTV Manila. Dahil tapos na ang 2024, tapos na rin ang palugit sa mga foreign nationals na dating nagtatrabaho sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO na manatili sa bansa. Pero sabi ng Bureau of Immigration, may mga matitigas pa rin ang ulo na hindi umalis ng bansa bago ang January 1 at ito ay nasa 11,000 na mga dayuhan. Whether nag-downgrade ka or hindi, sama-sama na kayong illegal aliens ngayon. Yun pa lang natin sila matatag as illegal aliens if they miss the December 31 deadline. Dahil pahirapan, nakusang pasukuin ang mga dayuhang ito. Malawakang manhunt na ang operasyon na gagawin ng pamahalaan para ma-deport ang libu-libong dayuhan. Nakikipagtulungan na ang BI sa National Bureau of Investigation at mga lokal na pamahalaan para matunton sila isa-isa. Meron po tayo ding manhunt operations na ginagawa upang hanapin po sila at kung maaring hulihin kung mayroong mga, lalo na kung meron silang mga smaller operations na ginagawa dito, which is what we fear. Kung sakali po na tinatag ng mga kumpanya nila, they may be charged. Pwede po natin silang kasuhan for harboring illegal aliens. Katulong po natin ng ating intelligence division dun sa mga regional arms ng ating intelligence ay yung mga local law enforcement unit. Sabi naman ng Department of Interior and Local Government, hihingan nila ang bawat LGU ng patunay na wala ng dayuhang POGO worker na natitira sa kanilang lugar. Iuna kami sa lahat ng mga local governments that they are responsible for checking all the buildings, all the occupancy permits, all the electrical permits, all the fire safety permits para makita kung para may full capacity sila na makapasok sa lahat ng mga buildings sa kanilang mga localities.
Samantala, ang Office of the Solicitor General kumikilos na rin para kanselahin naman ang peking mga birth certificate na nakuha ng ilang mga dayuhan sa bansa. Iisa-isahin na rin ng OSG ang mga ari-arian ng mga dayuhan na iligal nilang nakuha. May mga sinampulan ng OSG arising from yung mga Quadcom hearings last year in both cancellation proceedings and civil forfeiture proceedings. Pero umaasa naman ang OSG na magpapasa ng batas ang Kongreso na tutulong sa kanila sa pagkansela ng birth certificate dahil aabutin anya sa 75 million ang gagastusin para sa libu-libong kaso ng cancellation. Kung bibigyan anya ang OSG ng kapangyarihan na makansela ang birth certificate, mas mabilis at iwas gastusin pa ang magiging proseso. Mula sa PTV, Luisa Erispe para sa Balitang Pambansa. Simula ngayong taon, makakatanggap na ang mga manggagawa ng pamahalaan ng 7,000 pisong medical allowance. Matapos aprubahan ng Department of Budget and Management o DBM ang mga alituntunin para sa pamamahagi nito. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Patricia Lopez ng IBC 13. Magtatatlong dekada ng government employee si Roger. At dahil sa kanyang edad, may ilang mga iniinda na rin daw siyang karamdaman. May sakit po ako sa puso. Every month po yan. Ang pinakamababa po bibiyar ko, sa isang check-up lang po, mga 5,000 po. Kaya naman laking tuwa niya nang malamang aprobado na ng Department of Budget and Management o DBM ang 7,000 pisong medical allowance kada taon para sa mga government employees ngayong 2025. Kailangan ko talaga yung mapang-agarang check-up po sa aking kasi kahit ganito pa rin po ako, natatrabaho pa rin ako po dahil na kailangan ko po magtrabaho at mayroon pa ako nasiportahan din ako mga pamilya at kailangan nga yung araw-araw nga pang gamot. Ayon sa DBM Circular Number 2024-6, kabilang sa mga kwalipikadong government employee ay ang lahat ng civilian government personnel ng national government agencies, regular, casual, or contractual man ang kanilang employment status. Kasama rin ang mga appointive o elective employees, full-time worker man o part-timer. Kasama rin dito ang mga nagtatrabaho sa state universities at colleges, government-owned and controlled corporation, mga kawani ng lokal na pamahalaan, at mga empleyado ng local water districts. Maaari ring gamitin ng medical allowance para sa health maintenance organization ng mga empleyado. Maaari rin daw itong maging cash form para sa may mga sarili ng HMO, nagbabayad ng kani-kanilang medical expenses at walang mga HMO. Nagpasalamat naman si Budget Secretary Amena Pangandaman sa suporta ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa katuparan ng pangarap na ito na para sa kalusugan ng mga manggagawa ng gobyerno. Mula sa IBC 13, Patricia Lopez para sa Balitang Pambansa. Nananatili ang posibilidad na maitaas sa Alert Level 4 ang Bulkang Kanlaon. Kaya payo ng FIVOC sa mga residente at lokal na pamahalaan, manatiling alert at maging mapagmasid sa aktibidad ng bulkan. Ngayong araw, 5 ash emission events na may habang 5 hanggang 116 minutes ang naitala sa Bulkang Kanlaon. 27 volcanic earthquakes rin ang naitala kasama ang 9 na volcanic tremors na may habang 14 hanggang 142 minutes. Raise to alert level 4 is always there. Ang mga tinitingnan natin parameters ay ang pagdami ng volcanic earthquakes, pagtaas ng sulfur dioxide o di kaya biglang pagbaba nito kasi kapag biglang bumaba ito ibig sabihin may masarahan ng kanyang conduit and mas delikado ito kasi pwede itong magkaroon ng explosive eruption like what happened noong December 9. Prior to December 9, biglang bumagsak yung sulfur dioxide niya, naging from around 7,000, biglang nag 1,699 tons per day. So ibig sabihin, hindi makalabas yung sulfur dioxide, may nakabara. And because of overpressurization, kaya po ito sumabog. So isa din yan sa mga tinitingnan natin. Tinitingnan din natin yung pamamaga ng summit ng bulkan. At saka tinitingnan din natin yung pagdami ng mga ash.
Puspusa na ang paghahanda ng mga otoridad para sa isa sa taunang traslasyon sa susunod na linggo. Sa kabuuan, nasa 14,000 security personnel ang nakadeploy para sa aktibidad. Kabilang dito ang mga pulis at mga tauhan mula sa Armed Forces of the Philippines. Magpapatupad din ng gun ban ang Manila Police District simula January 8, Miyerkules, na magtatagal hanggang January 11 sa Maynila. Samantala, nanawagan naman ang pamunuan ng Quiapo Church sa mga deboto na gawing banal, ligtas at maayos ang pagdiriwang ng kapistahan ng itim na Nazareno. Week-long activity naman po ito. Marami na po kasing activities, lalo na sa may Quiapo area. Tuloy-tuloy po, pero meron po kaming tinatawag dyan na skeletal deployment. But come January 8 in the evening, full deployment na po kami. Not only dito po sa Quiapo, hindi lang po sa Quirino Grandstand, but also doon na rin po sa ruta. Abiso po sa mga motorista. Inaasahang magkakaroon ng pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa pagtataya ng mga kumpanya ng langis, 75 centavos hanggang 1 peso ang posibleng itaas sa presyo ng diesel, habang 70 na po hanggang 80 sentimo naman sa kerosene at hanggang 70 hanggang sentimo sa gasolina. Batay lamang ito sa 4 na araw na trading, kaya't maaari pang magbago ang halaga ng taas presyo. Ayon sa DOE, ang pagtaas ng presyo ng langis ay bunsod ng pinalawig na production cuts ng OPEC Plus na aabot hanggang Abril at pagtaas ng demand sa heating fuels sa Estados Unidos at Europe. Sa paggamit ng isang bagay na kay tagal inasam, bawat hakbang ay tila hamong walang hanggang. Ngunit sa tagumpay na makakamtan, ligaya'y abot langit kay sarap sa kalooban. Panoorin ang kwento ni Tatay Domingo kung paano ang kanyang matagal na paghihintay sa titulo ng lupa ay nahahalin tulad niya sa kanyang matyagang panliligaw sa kanyang mahal na asawa. Ako si Domingo Pada Jr., 79 anyos, nagpuyo sa Barangay Igang, Calabian Liti. Na ako'y asawa, Antonia L. Pada, may 5 kabuk anak. Ang akong pagpanguyab kan Antonia, sama sa paghulat ko sa titulo sa yuta. At nga panahon, wala ko mawad kong paglaom. Sa akong paghulat sa titulo sa akong yuta. Nagatuo ko nga sa tanang butang makabot o muabot tra ang ginatawag nga samang panahon. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa pamamahalan ni Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III, ang pamamahagi ng mga titulo ng lupa ay tumaas ng 2,560%. Dako ang akong pagpasalamat kay Presidente Bongbong Marcos para sa iya pagtagad sa mga parauma. Nagkakaisa ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang tugunan ang problema sa biliran. Matapos isailalim sa state of calamity ang lalawigan dahil sa pagkasira ng tulay na nag-uugnay sa Leyte. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Rodrigo Victoria ng PIA Biliran. Tulong-tulong na ang iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan upang maibsan ang problemang kinakaharap ng mga taga-lalawigan ng biliran matapos itong isailalim sa state of calamity bunsod ng pagkasira ng tulay na nagdurugtong sa Leyte at Biliran. Nagsagawa na ng inspeksyon ang Department of Public Works and Highways sa lugar kung saan pansamantalang gagawing daungan ng barge na kakargahan ng mga trucks, bus at iba pang heavy equipment na papasok at lalabas ng biliran. Ang amin lang kasi ginagawa ngayon is that for the safety sa mga trucks natin, ng mga big trucks, because those trucks are loaded. Ayaw namin na magkaroon ng mga konting mga disgrasya. So for the safety for them, hinold muna namin yung pagdaan dito. So yung mga light vehicles ng mga four-wheel drives, pwede na dito pag walang karga masyado. Nakipagtulungan naman ang Department of Energy Visayas Office sa Philippine Navy para maikarga ang mga petroleum products mula Cebu papuntang Naval Biliran. Gustong masiguro ng DOE na sapat at patuloy ang supply ng produkto petrolyo sa lalawigan. Nagpatupad din ng price freeze ang Department of Trade and Industry para maiwasan ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Sa huling evaluation ng DPWH, hindi pa kayang daanan ng mabibigat na klase ng sasakyan ang Biliran Bridge dahil sa mga sira at kalawang sa ilang bahagi nito.
Mula sa Philippine Information Agency Biliran, Rodrigo Victoria para sa Balitang Pambansa. Magbabalik ang Balitang Pambansa matapos ang ilang paalala. Nakakaasa naman po kayo sa budget na ito. Ipapagpatuloy at papalawigin pa natin ang ating serbisyo sa inyo alinsunod sa ating Philippine Development Plan ng 2023 to 2028. Titiyakin namin na mananatiling prioridad ang social services. Kasama na rin dyan ang edukasyon ayon sa mandato ng ating saligang batas. Pati na rin ang kalusugan. Sisikapin din po natin na ipagpatuloy at ipapagpapatupad ang ating economic services kasama ang infrastruktura at agrikultura upang mapalakas pa ang ating ekonomiya at malabanan ang kahirapan na dulot ng pagtaas ng presyo ng bilihin at kalamidad. Nakamit ng Pilipinas at India ang 3 bilyong dolyar na trade and investment sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Bea Gaza de Guzman ng Radyo Pilipinas. Ito pong huling 2 taon, lalo pong napag-ikting at napag-ibaya yan sa ilalim po ni Pangulong Marcos at ni Prime Minister Narendra Modi. Halimbawa po, sa Kalakal, tulad po nung nabanggit ko kanina, sa unang pagkakataon, tumawid po tayo ng 3 bilyong dolyar na halaga ng Kalakal. Total po iyan. Pahayag ito ni Philippine Ambassador to India Josel Ignacio Mayo sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service. Sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., mas pinalakas ang ugnayan ng Pilipinas at India kung saan nakamit sa kauna-unahang pagkakataon ang $3 billion total trade ng dalawang bansa. Umuusad at tumatakbuan niya ang lahat ng antas ng ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa kasama na ang kalakal, depensa, liderato at turismo. Mas pinadali na rin ang pagbiyahe sa dalawang bansa ng kapwa nationalities nito dahil sa electronic visa. Sa ngayon po sa lahat ng ating mga embahada dito lamang po ngayon sa embassy sa India tayo nag-i-issue ng electronic visa para po palakihin ang Indian tourism sa Pilipinas. Para sa 2025, target naman ng embahada na maibalik ang direct flight sa pagitan ng India at Pilipinas upang makatulong sa kalakalan at pamumuhunan. Isa sa importanteng bagay na gusto nating maitawid na susunod para sa 2025 ay ang maibalik po ang direct flights, sapagkat yan po ay 10 taon nang wala. Sa datos ng Department of Tourism noong taong 2022, kabuang 41,292 o katumbas ng 2.4% ang Indian tourist arrivals sa Pilipinas. Mula sa PBS Radyo Pilipinas, Bea Gaza de Guzman para sa Balitang Pambansa. Sinimulan na ang pagtatayo ng tulay na magdurugtong sa mga islang barangay ng Dagupan City. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Odi Mamaril ng Philippine Information Agency, Pangasinan. Matapos ang halos 70 taon mula ng anuri na matinding pagbaha noong 1935, ang Franklin Bridge o Calmay Bridge na nagdurugtong sa lungsod ng Dagupan at bayan ng Binmalay ay muli nang ipapatayo ang successor bridge na nasabing tulay matapos ang groundbreaking ceremony nito na isinagawa kamakailan. Sa pagtutulungan ng DPWH Region 1 at tanggapan ni Congressman Christopher De Venecia, inaasahang may papatayo ang bagong Calmay Bridge na isang mahalagang component project ng Zambales, Pangasinan Bypass at Diversion Road. Ayon kay Congressman De Venecia, ang proyektong ito ay naglalayong mapabuti ang koneksyon, kaligtasan at pag-unlad ng ekonomiya ng lungsod ng Dagupan. It's nice na itong tulay na to ay mas mapapaginhawa ang ating buhay. But even then, kailangan natin pangalagaan ang kultura ng pamamangka dahil yan rin ang nagbibigay ng karakter at kaluluwa sa syudad na Dagupan. Ang bagong tulay ay inaasahang magbibigay benepisyo sa higit 16,000 residente sa Island Barangay na kasalukuyang umaasa sa mga bangka bilang transportasyon. Ang bagong tulay ay inaasahang magpapaiksi ng oras ng biyahe na mula sa 45 minuto ay magiging 15 hanggang 20 minuto na lamang. Matagal na namin itong inaantay. Yung bagay po dito sa barangay namin kasi lalapit na po yung city sa amin . Ano na lang, siguro 5 minutes andun ka na sa city. Hindi katulad dati,
iikot ka pa mga 40 minutes mahigit. Kaya malaking benepisyo po dito sa barangay namin tong bagong tulay na to. Inaasahang matatapos ang konstruksyon sa 2026 na may nakalaang budget na 1.8 billion. Mula sa Philippine Information Agency Pangasinan, Ode Mamaril, Balitang Pambansa. Nasa 40,000 turista ang naitalang bumisita sa National Museum of the Philippines, Bicol noong nakaraang taon, kung saan tampok ang iba't ibang exhibit na nagpapakita ng kasaysayan at kultura ng Bicol Region. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Gary Carillo ng Radyo Pilipinas Albay. Isang patunay ng patuloy na interes sa kultura at kalikasan ng Bicol Region ang 40,000 na bisita sa National Museum of the Philippines, Bicol nitong 2024. Sa datos na inilabas ng museo, pumalo sa 3,300 kada buwan ang naitalang bisita rito. Pinakamarami ay noong Enero 2024 kung saan umabot sa 5,506 ang bumisita. Tampok sa museo ang exhibit na Bicolandia, Land of Volcanoes, kung saan makikita ang mga gallery ng botanical, zoological at geological specimens na sumasalamin sa natatanging kalikasan ng Bicol, kabilang ang mga bulkan at mga fossils. Sa labas ng museo, matatanaw ang hardin ng volcanic rocks, butterfly garden at mga halamang may economical na kahalagahan sa rehiyong Bicol. At syempre, hindi pwedeng mawala ang Bulkang Mayon mula sa viewing deck, isang breathtaking na tanawin na magbibigay ng saya at pagkakakilanlan sa tunay na ganda ng Bicol. Good news din dahil simula sa Lunes, January 6, magbubukas na ang National Museum of the Philippines, Bicol araw-araw simula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Isang bagong destinasyon na tiyak na magbibigay ng hindi malilimutang karanasan. Mula sa Radyo Pilipinas Albay, Gary Carl Cirillo para sa Balitang Pambansa. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan niyo kaming muli mamayang alas 9:30 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Ito ang pinalawak na puwersa sa pamumuno ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako po si Sheila Salaysay. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.